Hello! Kamusta po kayo? At sa aking channel, Share Your Story, Ronnie Harobel. Katatapos nang nag-postpone sa atin po, sa ating VP Vice President Sara patungkol po sa kanyang tawag dito, impeachment. Yung last upload po natin pinag-usapan na postpone po, di ba? So ngayon ang nangyari, everything has been blamed on senators or Senator Escudero. Come on. Mahirap yan pag sa iyo na talaga ng lahat ay na-blame ka na. Ikaw sa iyo lahat ay na-blame dahil kasi hindi po natuloy ang impeachment patungkol po kay Senador or kay VP Sara. Parang wala tayo ngayon sa sarili Ito lang, naantok na ako Kailangan talaga mag-upload tayo nito ngayon sa ating panibagong video para ipagpatuloy itong everything has been blamed on Senator Escudero. Anyway, dito po at pakinggan natin ang salitang tong sa video po ng patungkol po kay paano po na-blame po ang ating senador, si Senator Escudero pagkatapos ng ito ay walang chance na ma-impeach po ang ating Vice President Sara. So, grabe. Kung nanonood po kayo sa mga balita ngayon, patungkol po sa mga mula po sa congressman, ay nako naman. Alam mo kasi inis na ngayon kay yung si Romualdez sa kapunan niya ng dyan sa Congress ay talagang pinagsisi lahat nila kay Escudero. At sumali din na itong nagpapakitang bagong nanalo sa senador. Walang iba po kundi si yung nagmamagaling din ng dating siyempre naman sino pa? Si Senador Soto. Okay, pakinggan natin po ang video po. Paano po sinisi si Senador Escudero, mga balita na kanya natanggap dahil bakit po hindi natuloy. So natanggap yan ni Senador Escudero mga issue at patikos patungkol po sa kanya mula po sa mga kalaban niya. At kasama niya rin po, katulad po ni Senador Hontiveros, ay talagang ne-blame nila si Senator Escudero. So hindi ko na napapakita yan. Na na yan, na-report sa mga media kung kayo nagsusubaybay po. Andyan yan. Ang pag-uusapan natin kung paano po proteksyonan ni Senator Escudero ang kanyang sarili mula sa mga taong nag-blame po sa kanya. At lalo na po ay pakinggan din po natin ang nagmamagaling din na senador po na bagong panalo. Kaya unahin po natin ang si Senador Escudero po, anong kanyang sinabi. Dalawang video to Okay, alright, tingnan natin. Okay, handa na ba kayo? Alright, sige, pakinggan natin kasi ayaw kong mahabang marami nagreklamo sa akin kasi haba na daw ng aking video Ganun po talaga kasi as a commentator, ganun po talaga sa video reaction tayo as a commentator po. Ganun po talaga, matagal talaga pag-usapan binibilisan ko na po ang aking pang sinasalita time. Okay, sige na, tingnan natin. Pakinggan natin yung video. Pakinggan natin si Senador Escudero. Ano po kanyang reason? Ang mga kongresista tila nasasanay na diktahan ang Senado kaugnay sa gusto nilang mangyari sa impeachment. Pues kung trabaho ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez na gusto klaro itong impeachment na ito, hindi namin trabaho yan sa Senado. Hindi ko rin trabaho yan bilang tagapangulo ng Senado. Para sa akin, gagampanan namin ang aming tungkulin ayon
sa aming paniniwala na tamang proseso na naaayon sa batas. Nung inupuan nila na mahigit 2 buwan itong impeachment complaint, may narinig ba sila sa amin? Nakalagay din sa rules nilang immediately ibibigay ng SecGen yung impeachment complaint sa Speaker. Hindi nila ginawa yon sa loob ng mahigit 2 buwan. May narinig ba silang rin? Ginalang namin ang kanilang pasya, proseso at pagdidesisyon. Yan sana ang inaasahan ko rin sa kanila. Subalit maging ganun pa man, hindi ko pwede silang gawin, piliting gawin o hindi gawin ang partikular na bagay. Gayon din sila. Kung nais nila maging sunod-sunuran sa gusto ng kanilang speaker, pues hindi po namin trabaho yan. Ayan, napakinggan natin yun. Isa pa. Pakinggan natin isa pang video ni Senador Escudero. Comment lang yung binabatikos po kayo ngayon ng mga congressman dahil sa impeachment daw parang dinidelay. Magandang tanong sa kanila, ano ba nawala sa kanila? Ano bang naidagdag sa kampo ni Vice President Sara? Ano bang nawala sa kampo ni Vice President Sara? Ano bang nadagdag sa kanila? Sa pagtulak ng petsa sa June 11. May nakalamang ba dahil doon na panig? Pakipaliwanag kasi sa palagay ko, sa tingin ko ay wala naman. So magra-rally daw sila against sa mga senators na ayaw pa rin pumilos para dito sa impeachment? Karapatan nila yun, pero kung pwede ko lang sanang balik-tanawan, pwede bang i-rally ko rin sila ng 4 na buwan o hindi nila inaksyonan yung impeachment complaint na inihain noong Disyembre? Kung sila mismo ay hindi nagmadali, inupuan at pabanjing-banjing sa mahabang panahon, sino naman sila para madaliin kami ngayon? Hindi porkit gusto nila, gano'n na. At nung ayaw naman nila, karapatan din nilang magbabanjing-banjing at i-delay yun. Napakinggan nyo, no? Akala nyo Congress, ha? Dami nyo naglista, eh. Dami nyong lumista dyan, eh. Parang gusto nyong utos-utusan na lang ang Senate, ah. Akala nyo kung sino na. Sorry. Anyway, yun po naman talaga eh. Bakit yung utusan ng senador? Noon ba naman tong Congress? No, parang di maganda yan. Bad yan. Alright. Sige, pakinggan naman natin. Ano na bakit sumali ba si Bakit sumali si Senador Soto? No? Anong kanyang intention dito? Pakinggan natin si Senador Soto po. Okay, handa na ba kayo? Let's go. Well, una sa lahat, itong issue ng impeachment, whether carry over o hindi ito, may rules ng impeachment rules, court, mayroong impeachment rules, mayroon ding rules ang Senate rules, Pero all this would have been avoided kung noong February 5 natanggap ng Senate President or ng Secretariat yung articles of impeachment. Ang dapat ginawa ng leadership ng Senate, ni-refer sa floor. Dinala sa floor at ni-refer sa Committee on Rules. So, from February 5, alas 7 pa sila, alas 4 ng hapon nila natanggap eh. Alas 7 ng gabi nag-adjourn sila eh. They had 3 hours. You only need to do is 15 seconds to refer it to any committee. So, kaya hanggang ngayon, medyo naguguluhan sila sa usapin. Kailan i-take up yan? June 2, June 3, hindi pa rin nire-refer. It's still in the hands of the Senate President. Hindi tama yun eh. Yeah. Ang kailangan dun, once you receive the articles of impeachment from the other house, which is our counterpart, dapat yun, hindi mo lang i-report sa floor, dapat yun, i-refer mo sa Committee on Rules. So, that is the basic way of doing it. At yung Committee on Rules, during that time, from February 6 onwards, pwedeng talakayin kung ito ba, rekomendasyon nila, mag-impeachment court tayo or mag-constitute tayo because the members of the Committee on Rules are members of the Senate at usually... Baka kasi nagsalita pa ni. Paulit-ulit lang naman yan eh. Pakitang gilas ba? Ewan ko. Bahala na kayo magsabi dyan. Bahala na po kayo mag-comment. Nasa kanya na yan. Bahala. Yan kasi everything has been blamed on Senator Escudero. Bahala kayo.
nagkalaalano na yung mga puwak nyo, mga kaugatan ng kanyang inyong liig dyan, talagang lumalaki-laki-laki dyan. Ano, wala na kayong magawa. Hindi na matuloy yan. Gusto niyo bloodbath? Lagout kayo kay VP. Sarah. Kagandahan pala man ni VP, wala na eh. Tama nga sabi ni FPRD. Okay pa siya, pero pag si Inday daw ang lagot kayo. Lagot kayo. Kawawa naman si Senador Escudero, no? Sila magkasama, magkakampi. Ngayon siya, ano yan kasi, ang strategy kasi, si Senador Escudero kasi, ano yan abogado, di ba? So, ang strategy ng abogado, ganyan po talaga. Laro yan ni. May tawag dyan. Hindi. Iwan ko na, bahala dyan. Laro ng abogado yan ano kayo. Kala nyo Parang para sa akin pagtingin ko kay napasakay lang kayo ni Senador Escudero. Hindi ba kilala ko ano talagang kulay ni Escudero? Everything has been blamed on Senator Escudero. So ano ngayon ang inyong comment? Bahala na po kayo mag-comment. Yan po ang ating talakayan ngayon sa bagong video ko. Kaya huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking channel. See you the next video na ating pag-uusapan. Pero basta ang sabi ko lang, hindi matutuloy. Tapos na. Darating na 20th Senate nito sa June 13. Panibago na. Wala na, kulang. Ano kayo? Utos-utosan nyo kami? Nako kayo mga Congress. Bye-bye! And see you the next video po sa ating pag-uusapan. Maraming salamat sa patuloy na suporta sa aking channel. Again, this is your story, Ronnie Harbel, or this is a Pastor Ronnie Harbel. Pinakilala ko na po ang aking sarili bilang pastor din po. God bless you all in the name of Jesus Christ. Amen. God bless po. God bye. Bye. See you in the next pag-usapan natin ulit.